ng ano yan, sakit ng kalipingan, sakit ng buong katawan. So kahit ngayon, napakaganda, napakahalaga na mapasok natin yan sa ating puso, na kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, no, ay magkakaisa tayo. Hindi natin ang ating bansa nakakaawa kasi sobra na pag-iwanan. So mas maganda talaga pag natutunan natin na nagkakaisa tayo at sabay-sabay. So I guess that's it. Yes. May tanong yung si Brother BMR yung Diapag Dagro. Sorry. Ayan. Ayan, tatanungin po natin si Eric, mga kababayan, patungkol po dito sa nangyayaring liquidation by certification lang po tungkol dito sa budget ng Congress. Paano po talaga ang mas magandang gawin kung ikaw ay maluluklok na bilang congressman? Ang maunang maluluklok pong number 1 namin, we need 250,000 votes para papasok kaagad ang number 1. One seat tayo kaagad. Para makapasok si Ma'am Lorraine, we need to raise and generate the support of the people, 600,000 votes. Estimate lang to para makapasok kaming tatlo, mga 1 million votes. Kaya naman yan. Kaya po. Basta ang bayan ay mamulat natin. May mga 6 na buwan pa tayong dagdag na pagmumulat araw-araw yun. Nandito naman kayo, libre naman ang ating pagsasama. Ito po yung kaibahan ng Ipanaw Sambayanan. Hindi kami magiging ipokrito. Hindi po kami makapag-deliver ng projects at support sa mga mamamayan kung hindi rin kami tatanggap ng pondo sa Kongreso. Ang aming posisyon ay ganito. Every single centavo na ibinibigay sa congressman o sa senador ay dapat ina-account. Hindi exempted, including ang tinatawag na miscellaneous and other expenses or contingency fund. Mantakin nyo ganito bibigyan si Congressman Raul Manuel, Franz Castro, at si Arlene Brosas, puro itong mga Communist Party, tagapagtanggol ng NPA. Bibigyan sila ng 1 million kada buwan. Isa-isa, tatlo sila. Ang kanilang ibabalik lang sa House Speaker at sa Committee on Accounts, bond paper na nakalagay na gastos na nila. Alam natin na binibilito ng bala. Alam natin na ito ay ginagamit sa pagpapundo sa NPA. Pagre-recruit, ang mga recruiter itong allowances nila, mantakin mo ang gobyerno dahil dito sa kalokohan sa liquidation by certification, nakakakuha monthly ng pundo, milyon-milyon ang mga komunistang terorista. Ang pinag-usapan natin, 312 na mga kongresista. Mantakin nyo, every month may tag 1 million sila. Ito ang ginagamit nila sa pagpapalibing sa mga mahirap na namatayan, mga nakagat ng aso, pupunta kay congressman, naintindihan natin yun. But you have to liquidate. You have to prove na nagastos ng tama. Ang aming bottom line, walang single centavo sa kaban ng bayan na ginagamit ng congressman, ng senador, ng presidente, ng vice-presidente at lahat na nasa gobyerno na hindi inire-report sa taong bayan. Ginagawa po ito sa mga bansa kagaya ng Canada. Sa Canada po, online ang ginagastos ng Prime Minister every month at pwede kang mag-question bakit gano'n ang gastos. Bakit hindi natin sundin yun? Bakit ka gumastos ng 300,000 sa pagpapalibing ng 10 patay? Saan ito? Diba? Yun po ang ibig kong sabihin, dinadaya nila ang liquidation by certification. Hindi kami ibig sabihin, tutol dyan. Tutol tayo doon sa pandaraya, hindi sa pundo. Ang pundo ay dapat gamitin ng tama, may accountability, may transparency, at malinaw ang benepisyo taong bayan, hindi bulsa ng mga politiko. Klaro tayo Yes, kaya namin kinu-question yan. Ang ibig bang sabihin, tututulan namin ang mga pundo na ito? Hindi. Ang aming panawagan, ibukas, ilantad, ibuyagyag, ipakita sa tao saan napupunta yan. Walang mali doon, di ba? Kasi pera ng taong bayan yan, pera ng mamamayan. Sir, how can you... Nakalimutan kami kanina. Yeah. Ang overseas Filipino workers po, isa yan sa ginagamit ng mga politiko sa pangangampanya. Kailangan po malinaw ang paninindigan, included po sila sa direksyon ng Ipanaw Sambayanan, ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nasa abroad. Ang kanilang kalagayan ay isa po sa oversight function yan ng Congress. Kung paano madagdagan ang benepisyo at hindi perwisyo, isa yan sa major agenda ng Ipanaw Sambayanan, including po ang kagaya ng mga pinapatay, ginagahasa sa Kuwait at mga bansang kagaya nito. Yan po ang mga issue na dapat pinoproteksyonan ng gobyerno ang ating mga OFW. Ang function namin dyan sa Kongreso will be the advocate to broaden and strengthen all support for the security and benefit ng mga manggagawang Pilipino sa abroad. Yes, ma'am.
How can you impose liquidation by transparent accounting Okay. kung ang lahat po ng politicians ay against dyan at pabor pa rin sa certification? Okay, dadagdagan ko lang pero paunahin ko muna ng abogadong sumagot. Alright. Yan ba ay legally viable? Alright. Alam po naman natin ang pundo ng bayan. You have to be accountable at every turn, at every cent. Totoo po na mahirap siyang gawin kasi halos lahat tumututol o probably lahat tututulan yan. But it doesn't mean that we have to be silent about it. Because there comes a time when the people themselves will have to demand that there should be accounting. At hindi natin ipapalimot na yan ay malilimutan. So dahil hindi siya ginagawa, hindi siya pag-usapan. Let's talk about it. Yeah. Let's talk about it. May I? Rick, mag-ring, dagdagan mo si Rick. Clear. Kasi kami po dito, hirap na hirap. Personally, I can speak for myself. Nahirapan akong tanggapin itong hamon sa akin kasi hindi ako politiko. So ano ba yung ibinibigay natin dito? Kung sino lang talaga kami. Kung sino kami, yung pagkatao namin, pagkakakilala niyo. Yung unblemished na track record na nagsisilbi at hindi nagnanakaw sa bayan. So, gusto ko yung sinabi ni attorney, no, na porket ba alam natin na hindi tayo mananalo dyan sa kongreso, kunyari dun sa labanan dun sa funds na yan, ano, ay hindi tayo magsasalita. Siyempre hindi. Porket ba ako, masakit ang puso ko sa kongreso ngayon, ibig ba sabihin noon ay hindi na tayo lalaban? Siyempre hindi. Dapat maniniwala pa rin tayo at lalakasan pa rin natin ang loob natin na lumaban. Ang kaya naming ipangako sa inyo ay may boses kayo sa kongreso. Napakasakit manood ng mga kongresista na ang kapal ng mga mukha, walang kahihiyan sa mga Pilipino. No, so, mananalo ba kami, kunyari kami ay pinagkatiwalaan ninyong pumasok sa kongreso? Mananalo ba kami dito sa kakapalan ng mga mukha nila? Siguro hindi. Pero ibig ba sabihin noon ay hindi na tayo dapat lumaban? Hindi. No? Merong kasabihan sa English, no, na part of the job is knowing that the job is never done. Ibig sabihin, fight lang ng fight. Tapos, one day, gigising tayo, yung bansa na gusto natin, yung kongreso na gusto natin, ay nandyan na. Dahil ipinaglalaban natin yan. So, basta yun ang gusto lang namin ipangako na kami ang magiging boses ninyo at lalaban kami para sa taong bayan. Dagdagan ko lang kay Ma'am Lorraine. Thank you, Mama. Ang liquidation by certification hindi batas. Ito ay binunga ng Joint House and Senate Resolution number 10. Pwedeng tanggalin kung gusto, pwede. Kasi nga ang kasabihan, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. So kami, tama yung binabanggit ng kasama ko, ni Ma'am Lorraine Badoy, bagamat hindi kami makakakuha posible ng majority votes kasi dyan nga dumadaan ang pandaraya, pero hindi kami tumahimik. At kami ay magliliquidate ng pondo namin. Kung hindi man yan gagawin ng mga kasama namin, ang pananagutan nila sa taong bayan, hindi sa amin. At ang aming pananagutan ay sa mamamayan. Ipapakita namin na pwede palang gawin na ang mga contingency fund, ang mga tinatawag na mga pondo na milyon-milyon na liquidation by certification, pwede palang gawan ng totoong transparent, accountable accounting at ipakita ang report sa taong bayan. Pero we will really question kung bakit parang above the law ang Kongreso pagdating sa pagiging transparent sa kanilang pondo. Hindi po kami mangangako ng mga bituin at mga ng araw na aabutin natin. Ang aming gagawin ay kung ano ang nararapat sa pagtatanggol ng karapatan at kabutihan ng mamamayan.